Posibleng asahan na magbukas muli ang Commission on Elections o COMELEC para sa voters registration ngayong taon. Pero anila ito ay sa maikling panahon lamang. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Riudique. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na posibleng magkaroon ng voter registration sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible itong isagawa sa Hulyo o Agosto para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pero aniya, maaaring tumagal lamang ito ng 10 araw. Dahilan ni Garcia, masyado na umunong mahigpit ang schedule dahil 3 eleksyon ang nakatakdang isagawa ngayong taon. Tinatayang 1.2 million new voters ang magrerehistro. Pero paglilinaw ng COMELEC, hindi na makakasama ang mga nagrehistro sa gaganaping BARM elections. Bukas naman umano ang COMELEC na mag-extend ng 5 araw kung kinakailangan. Matatanda ang Pebrero hanggang Setyembre noong nakaraang taon, huling nagbukas ang voter registration. May kabuang mahigit na 68 million voters ang nakarehistro para sa midterm elections. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Babala po sa ating mga manonood, sensitibo ang ulat na ito. Isang aso sa Murcia, Negros Occidental ang karumal-dumal ang sinapit matapos ma-recover ang 5 Indian dart arrows o pana na nakabaon sa kanyang katawan. May bakas rin ng alambre sa leeg ng asong kinilalang si TikTok kung saan pinaniniwala ang iginapos muna ito bago ginawang target ng hindi pa kilalang sospek. Masakit umano sa kanyang amo na makita ang ginawang pagmamalupit sa kanyang alagang aso. Nang may post naman ito sa social media, hustisya at tulong ang sigaw ng mga animal welfare groups upang makalikom ng pondo upang mapagamot si TikTok laban sa panganib ng tetanus infection. Nakalikom na ng pabuyang 235,000 pesos ang iba't ibang concerned groups sa sinumang makapagtuturo sa sospek na nanakit kay TikTok. Sa ibang balita naman, nasamsam ang higit sa 3 milyong halaga ng iligal na krudo at fuel truck sa Bicol. Yan ang balitang aking tinunghayan. Sa ilalim ng fuel marking program, 2 gasolinahan sa Bicol Region ang natukoy na nagbebenta ng iligal na krudo. Dito nasamsam ng Bureau of Customs Legazpi ang higit sa 30,000 litro ng gasolina at diesel na nagkakahalaga ng lampas 1 milyong piso. Kasama rin sa mga nakumpiska ang isang fuel truck na nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso na nagdadala ng kabuuang nasamsam na lampas 3 milyong piso. Ayon sa ahensya, ang nasabing paglabag ay alinsunod sa kautusan ng Department of Finance. Ayon naman kay District Collector Guillermo Pedro Francia IV, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng batas sa sektor ng langis. Pinahayag rin ni Commissioner Bienvenido Rubio na ang operasyon ay bahagi ng pangmatagalang kampanya laban sa smuggling at pandaraya sa buwis. Kasabay nito ay sinasagawa rin ng BOC ang random na pagsusuri ng mga gasolinahan at tank truck upang tiyakin ang pagsunod sa fuel marking program. Samantala, ang mga sample na hindi pumasa sa pagsusuri ay maaaring indikasyon ng smuggling o hindi pagbabayad ng tamang buwis. Bukod rito, suportado ng inisyatibang ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa buwis. Dagdag pa rito sa patuloy na operasyon ng BOC, layunin nitong mapanatili ang patas na kompetisyon at maprotektahan ang kita ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sa ilalim ng pamamahala ng Department of Finance o DOF, tiniyak ng gobyerno na ang mga hindi nagamit na pondo ng PhilHealth ay mapakikinabangan ng mga Pilipino. Mula sa 60 billion pesos na natutulog na pondo, 47 billion pesos o 78% ang inilaan sa iba't ibang programang pangkalusugan. Dito naglaan ang iba't ibang proyekto at karagdagang benepisyo para sa publiko. Amihan season is over dahil magtatapos na ang malamig na panahon sa darating na unang kalahati ng Marso.
Ito ay kinumpirma ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kung saan tinatawag itong climate transition. Kaya naman asahan sa susunod na buwan hanggang Mayo ay magsisimula na ang mainit at tagtuyot na panahon. Samantala, papatak sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre ang tag-ulan sa bansa. Susunod sa News Force. DSWD mas pinaigting ang sistema ng minors traveling abroad. Turismo, agrikultura at electronics in demand na kurso sa TESDA. PBBM ipinag-utos na tugisin ang mga kidnap for ransom syndicate. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugisin ng Philippine National Police ang mga sindikato ng kidnap for ransom. Ang payag nito ay matapos ang insidente ng kidnapping sa isang estudyante sa Taguig City. Bagamat walang deadline na itinakda ang Pangulo, tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na asahan ang magandang balita sa susunod na araw. Ayon sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mayroong 5 kidnapping syndicate ang nag-ooperate sa Pilipinas. Pinag-uutos naman ni Senate President Cheese Escudero ang pagbibigay ng administrative support sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa Special Order No. 2024-015 ang pagtatalaga sa mga opisyal ng Senado sa kanilang magiging role sa naturang impeachment. Kasama dito ang Clerk of Court at Deputy Clerk, nilinaw din sa naturang utos ang magiging papel ng Sergeant of Arms ng Senado. Samantala, sa pagpapaigting ng operasyon sa EDSA Busway, ay mahigpit na ipinag-uutos ni DOTR Secretary Vince Dizon ang paglalagay ng mga tauhan sa bawat istasyon nito matapos maobserbahan na walang otoridad ang nakabantay. Makibalita kay Daniza Lopez. Agad na umaksyon ng bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Vince Dizon sa pagpapabuti ng sitwasyon sa EDSA Busway dahil ipinag-utos na nito ang pagtatalaga ng mga enforcer sa bawat istasyon ng busway. Ito'y matapos maobserbahan ng kalihim na wala umanong presensya ng mga otoridad sa ilang istasyon na siyang hindi katanggap-tanggap para kay Dizon. Anya, kinakailangan ng bantay sa busway para sa epektibong pagpapatupad ng mga regulasyon dito. Binigyan din ito sa bawat motorista kabilang na ang mga opisyal ng gobyerno na walang exceptions pagdating sa busway kaya't wag na nilang tangkaing dumaan pa kung hindi naman otorisado. Tiniyak naman ni Dizon na hindi nito palalampasin ang bawat pasaway na lalabag sa busway dahil mas paiigtingin pa nito ang operasyon ng panghuhuli. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa bagong online system naman ng minors traveling abroad, ay tiniyak ng DSWD na mas madali at mas protektado ito para sa mga menor de edad na planong kumuha ng travel permit. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa pinabuting sistema online ay maaari na ring gawin dito ang interview process. Kaya't mas mababantayan nito ang seguridad ng mga menor dahil recorded ang bawat proseso na gagawin. Samantala, hindi na kompromiso ang datos. Yan ang tiniyak ng Department of National Defense o DND sa publiko, kaya't nakakaasa na protektado ang lahat ng pinanghahawakan o impormasyon ng kagawaran. Yan ang balitang hatid muli ni Daniza Lopez. Mariing itinanggi ng Department of National Defense o DND na mayroong data breach ang naganap sa kagawaran nitong nagdaang linggo. Ayon kay DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, matibay ang seguridad sa sistema ng mga datos nito, kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Dagdag pa ng kagawaran, titiyakin nito na protektado ang bawat impormasyon sa isinasagawang cybersecurity measures, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines o AFP.
Nakatutok din ito sa pagbabantay sa sistema ng kagawaran para sa mga nagtatangkang gumawa ng iligal na aktibidad sa information and communications technology nito. Para sa kaalaman ng lahat, ang data breach ay nangyayari kung saan nakokompromiso ng isang hacker ang mga kompidensyal at pribadong impormasyon para ibahagi sa publiko ng hindi otorisado. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, dahil sa mas maraming oportunidad sa trabaho sa larangan ng turismo, agrikultura at electronics ay inihayag ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na ang tatlong nabanggit ang in-demand na kurso sa kanila. Nangunguna rito ang turismo na kapag nakapagtapos, maaaring makapagtrabaho sa cruise ship. Pumapalangalawa ang pag-enroll sa kursong may kinalaman sa agrikultura dahil umano sa dumarami ng nais mapabilang sa produksyon ng supply ng pagkain at aquaponics. At pangatlo naman ang electronics na isa ring trend sa kasalukuyan dahil maaari silang makapasok sa larangan ng mechanics at advanced manufacturing. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng hindi rehistradong mga produktong pagkain na naglalaman ng food coloring na nagdudulot ng kanser. Sa isinagawang mga laboratory test, naglalaman ng rhodamine B o isang synthetic dye na ipinagbabawal sa pagkain dahil ito ay carcinogenic. Ito ang produktong Sulu Hipon Alamang at Phildabe Special Alamang Ginisa. Inaabisuhan naman ang mga consumer na kumonsulta sa profesional sakaling nakakaranas ng side effects gaya ng impeksyon sa mata, balat, gastrointestinal at respiratory tract. Patuloy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na gawing digitalize ang mga serbisyo nito para sa mas mabilis at convenient na proseso. Ang aksyon na ito ay alinsunod din sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing digitalize ang mga serbisyo ng gobyerno para mapabilis ang proseso ng mga serbisyo, kamakailang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS. Ang HELPS ay nilunsad sa nagdaang anibersaryo ng kagawaran noong 18 ng Pebrero. Layo nitong i-streamline ang mga regulatory services ng kagawaran at magkaroon ng portal para sa mga automated system ng kagawaran gaya ng Standards Bureau. Sa pamamagitan din nito, mababawasan ng korupsyon dahil sa pagkabawas ng human intervention sa proseso. Bukod dito ay nabawasan na rin ang bilang ng mga kinakailangang dokumento maging ng bilang ng araw ng pagproseso nito. Mula sa dating 3 to 20 days na proseso, ito ay 3 to 7 days na lamang, habang ang mga dokumento naman ay kalahati ang bilang na nabawas. Sa naging talakayan ng DSWD nitong Webes, ipinaliwanag ni Atty. Megan Therese Manahan ng Standards Bureau kung ano ang gampanin ng HELPS sa proseso ng pag-apply sa mga nais magbigay ng donasyon at mga fundraising. HELPS and Kaagapay, ano bang connection nilang dalawa? Under law po kasi, if you do public solicitations, nagpa-fundraising po tayo, nakikita natin yan sa Facebook, sa online na parang nagpa-fundraising. Dapat po may permit yan from DSWD, makukuha natin yan through HELPS. At para maging parte ng kaagapay ay kinakailangang makakuha ng public solicitation permit sa pamamagitan ng HELPS. If you want to receive cash donations and you want to be part of the Kaagapay portal, gusto niyo po malista kayo doon, kailangan makakuha po kayo ng public solicitation permit from HELPS. So yun po, kailangan niyo po mag-login sa HELPS, kailangan niyo po makuha yung permit and i-indicate doon na gusto niyo maging part ng Kaagapay portal. May issue po namin yung permit and then malalagay na po kayo doon sa Kaagapay portal. Sa pamamagitan nito, mapapaigting ang pagmamonitor ng kagawaran sa mga aplikante upang matiyak ang kanilang kaligtasan kung saan napupunta ang kanilang mga donasyon maging ang pag-iwas sa scam. Pahayag ni Atty. Manahan, noong wala pa ang kaagapay, maraming mga inquiry o mga report na natatanggap kung totoo ba ang mga foundation na kanilang nakikita online, at dahil sa kaagapay, may listahan na ng pagbabasehan para sa mga lehitimong foundation.
Kaya naman pagpapaalala ni Manahan para sa mga nag-a-apply manually na valid pa ang permit na mag-register sa HELPS para mai-endorso sa Kaagapay portal. If you want to be part of the Kaagapay portal and you want to receive cash donations, that you register through HELPS. Yung website po niya, nandun siya sa DSWD website natin para i-click nyo lang po yung public solicitation permit na application. And once na-process nyo po yung, na-process namin yung application, 7 working days lang po siya, sobrang bilis. Automatic i-endorse po namin kayo sa Kaagapay portal. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. BI pinatalsik sa bansa ang 78 Chinese national bunsod ng Pogo. DILG Secretary Remulla nais pinaimbestigahan ang pagdaan ng convoy ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. DOE pinalalakas ang pandaigdigang ugnayan sa pagsulong ng nuclear energy sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang isulong ang pagbabawal dito, pinabilis ng Bureau of Immigration ang deportasyon ng halos 100 illegal POGO workers. Tungayan balita para sa buong detalye. Matagumpay na pinaalis ng Bureau of Immigration o BI ang 78 Chinese nationals na iligal na nagtatrabaho sa isang POGO company. Ang hakbang na ito ay linsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang operasyon ng POGO sa bansa. Sakay ng isang Philippine Airlines chartered flight, umalis na ang mga deportado patungong Xi'an, China noong ika-25 ng Pebrero. Sa bilang na ito, 71 ay kabilang sa 450 individual na inaresto sa Parañaque noong ika-8 ng Enero, habang 7 naman ay mula sa detention facility ng BI sa Taguig. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang deportasyon ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Chinese Embassy upang mapabilis ang proseso. Mula Enero, mahigit 500 dayuhang POGO workers ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon sa Parañaque, Cavite at Pasay City. Sa ngayon, umabot na sa 226 na kabuuang bilang ng mga dayuhang na-deport dahil sa illegal na POGO operations. Tiniyak ni Viado na patuloy nilang paiigtingin ang pagpapatupad ng batas upang mapabilis at mapaalis ang mga lumalabag. Bukod sa mga Chino, 10 Vietnamese nationals din ang na-deport noong parehong araw sa NAIA Terminal 1. Pahayag naman dito ni Viado, mas paigtingin pa ng BI ang mga hakbang upang mapabilis ang proseso ng deportasyon at mapanatili ang kaayusan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nais naman paimbestigahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kontrobersyal na pagdaan ng convoy ni PNP Chief General Romel Marbil sa EDSA busway. Ito ay para makumpirma ang umano'y pang-aabuso sa otoridad sa naturang insidente. Nilinaw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi niya alam na gumamit ang convoy ni PNP Chief General Romel Marbil ng EDSA busway. Kaya naman pinagpapaliwanag ni Remulla si Marbil kaugnay ng paglabag sa paggamit ng naturang daan. Matatandaang naging viral ang pagsita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAI sa convoy ni Marbil. Paliwanag ng nasita, mayroon umanong kailangang daluhang emergency meeting ang Chief PNP sa Camp Crame. Kinumpirma ni Remulla ang naturang emergency meeting, ngunit paggigiit niya, hindi siya nagbigay ng instructions na lumabag sa batas trapiko para makadalo. Sinabi ng nasitang pulis na kasama umano nila ang PNP chief. Pero sa mga nakaraang interview, hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ni Marbil ang naturang mga alegasyon, pero paliwanag niya, kailangang dumalo ng mga high-rank officials sa emergency meeting ng DILG. Depensa pa niya, mayroon umanong guidelines ang DOTR na maaaring gamitin ng pulis ang bus lane sa panahon ng emergency.
Hindi rin aniya nagustuhan ni Marbil ang pagsisiwalat sa publiko ng license plates ng mga naturang sasakyan. Hindi na isyuhan kaagad ng tiket ang nasita nang umalis ito, ngunit bumalik naman ito para kunin ang violation ticket. Francis Ryudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala nitong kamakailan lang ay sinalubong ng Department of Energy o DOE si Director General William Magwood IV ng Organization for Economic Cooperation and Development Nuclear Energy Agency. Ito ay upang talakayin ang pag-unlad ng nuclear energy sa Pilipinas kabilang ang seguridad, pagbabago at responsibilidad nito sa kapaligiran. Layo ni Energy Secretary Rafael Lotilla na mapalakas at mapanatili ang nuclear energy sa hinaharap kung kaya't bukas ang kalihim sa oportunidad ng pandaigdigang ugnayan. Alinsunod sa layuning magkaroon ng Sustainable na Tobacco Control Program, plano ng MMDA na ipalaganap ang tobacco control tool sa mga LGUs sa bansa. Tungayan ang ulat ni Princess Castro. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na i-distribute ang Index for Tobacco Control Sustainability Philippines o ITCS o PH tool sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito ay bahagi ng smoke-free project ng ahensya kung saan tumutukoy ito sa mga istruktura, patakaran, tungo sa pagtatatag ng Sustainable Tobacco Control Program. Kaugnay nito ay ang kamakailang ceremonial endorsement ng MMDA ng localized version ng ITCS PH tool sa Department of Health at Department of Interior and Local Government na ginanap sa MMDA Head Office sa Pasig City. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, ang umiiral na tool ng ITCS na nakaangkop sa International Union Against Tuberculosis and Lung Disease ay nakabatay sa lokal na konteksto at nuances ng subnational tobacco control na ipinapatupad ng mga LGUs sa Metro Manila. Sa kabilang banda, kinilala ang lungsod ng Pasig sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkakaroon ng Sustainable Tobacco Control Program. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tampok ang homecoming match ng National Women's Football Team sa pagbubukas ng bagong FIFA Grade MOA football pitch sa Pasay City nitong kamakailan. Kasama sa mga nagpasinaya ng seremonya para sa pasilidad ay sina Philippine Football Federation President John Gutierrez, Philippine Sports Commission Chairman Richard Beckman at iba pang mga opisyal ng sports organization. Samantala, susunod na sa aabangan sa pambansang koponan ay ang AFC Women's Asia Cup Qualifiers, Asian Women's Championship at Southeast Asian Games para sa huling bahagi ng taong ito. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com